Welcome back to our channel. Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit at kontrobersyal na usapin sa defense modernization ng Pilipinas, ang plano ng gobyerno na bumili ng F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos, at kung paano natin ito popondohan. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Ang F-16 Fighting Falcon, isang legendary na multi-role fighter jet na ginagamit ng maraming US allies sa buong mundo. At ngayon, target ito ng Pilipinas bilang bahagi ng plano nitong palakasin ang kakayahan ng Philippine Air Force. 20 F-16 fighter jets, maintenance at training equipment, weapons and radars, total cost, $5.5 billion, approx. 320 billion pesos. Pero may malaking problema, pera. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, napakalaking halaga ang kailangan para dito, kaya't pinag-aaralan pa kung paano ito popondohan. Sa isang panayam, sinabi ni Romualdez na ang gobyerno ng Pilipinas ay nakikipag-ugnayan na sa Washington at sa mismong manufacturer ng F-16 na Lockheed Martin para makahanap ng paraan kung paano magiging posible ang pagbili. The Philippines will have to study how we can finance such a big-ticket item for us. Isa sa mga options na tinitingnan ay ang soft loans o long-term financing arrangements mula sa US, gaya ng ginawa noon sa ibang defense deals. Pero sa ngayon, wala pang konkretong kasunduan. Sa ngayon, ang Philippine Air Force ay May 11 na lang na FA-50 jets matapos ang isang crash sa Bukidnon nitong Marso na ikinasawi ng 2 piloto. At kahit limited ang fleet natin, malinaw na marami sa ating mga piloto at defense planners ang nagsasabing ang F-16 ang ideal na next step sa ating modernization efforts. Pero teka lang, kahit gustong-gusto ng Air Force ang F-16, sinabi rin ni Ambassador Romualdez na mas priority muna ng bansa ang land-based defense systems. Ang focus ng defense strategy ng Pilipinas ngayon ay ayon sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, isang framework na layuning protektahan ang buong teritoryo at exclusive economic zone ng bansa. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, lalo na sa Ayungin at Scarborough Shoal, mas pinagtutuunan muna ng pansin ang mga radar stations, anti-ship missiles, coastal defenses, at troop deployment sa mga lugar tulad ng Batanes. Sinabi ni Romualdez, the F-16s will continue to be part of the overall plan, but for now, land-based defense is the priority. Ito rin ang dahilan kung bakit pinalawak ang access ng US military sa 3 bagong EDCA sites sa hilagang bahagi ng bansa, na mas malapit sa Taiwan, bilang bahagi ng shared defense goals ng US at Pilipinas. Ayon sa ilang eksperto, kahit mahal ang F-16, may strategic value ito. Magiging compatible tayo sa systems ng US at NATO allies. At kung sakali mang magkaroon ng tensyon sa rehiyon, mas mataas ang interoperability ng ating Air Force. Pero tanong ng marami, dapat bang gastusan ito ngayon, habang kulang pa ang budget ng basic defense facilities? Kaya bang balansehin ang long-term modernization at immediate defense needs? Dagdag pa dito, importante ring tandaan na ang F-16 deal ay hindi lang military decision, may malalim din itong geopolitical implications. Kapag natuloy ito, magiging isa ito sa pinakamalaking defense deal sa kasaysayan ng Pilipinas, at malinaw na signal ito sa international community na seryoso ang bansa sa pagtatanggol sa ating soberanya. Ayon sa mga analysts, kung makuha natin ang F-16s, mas lalakas ang deterrence posture ng bansa, hindi lang laban sa China, kundi pati na rin sa ibang threat actors sa rehiyon. Ngunit may ibang nagsasabi na baka mas realistic muna ang pagkuha ng mas abot kayang platforms tulad ng JAS-39 Gripen mula sa Sweden, o maging ang KF-21 na kasalukuyang din develop ng South Korea. Mas mura, mas madaling i-maintain, at pwede ring maging interim solution habang pinag-iipunan ng F-16. May mga pagkakataon din sa history na ang US ay nagbibigay ng excess defense articles, IDA, o surplus military hardware sa mga allies. Halimbawa, ang Pilipinas ay nakatanggap na dati ng mga C-130 transport planes at Coast Guard cutters sa ilalim ng ganitong programa. Posible ring isa ito sa mga mapagkukunan ng alternatibong air assets habang naghihintay ng mas modernong jets. Isa pang importanteng aspeto ay ang training at maintenance.
Ang F-16 ay sophisticated aircraft, nangangailangan ito ng mas advanced na logistics, ground crew training, at infrastructure tulad ng modern runways, hangars, at radar integration. Hindi ito basta-basta parang bibili ka lang ng bagong sasakyan. Kung itutuloy ang F-16 acquisition, kailangan ring isabay ang investment sa buong support ecosystem nito. At ito ay may malaking epekto sa total cost ng proyekto, hindi lang yung $5.5 billion na sticker price, kundi pati yung operational and maintenance expenses over the years. Mayroon ding tinatawag na total package approach, ang US kapag nagbebenta ng high-end military equipment, ibig sabihin, hindi lang ito jet planes, kundi may kasamang simulators, spare parts, weapon systems, at training packages. So ang tanong, ready ba tayo sa long-term commitment na ganito? Kaya mahalaga na tinitimbang ng national government ang lahat ng ito, kailangan ba natin ito ngayon? May pondo ba tayo hindi lang sa pagbili kundi sa pagtakbo nito long-term? At paano ito mag-fit sa kabuuang modernization plan ng AFP? Una, soft loans mula sa US. Pangalawa, grants of foreign military financing, FMF. Pangatlo, joint ventures sa private sector. Pang-apat, multi-year procurement strategy. Pang-lima, defense cooperation treaties. Kung makahanap ng tamang pondo at terms, malaki ang tsansa na matuloy ang F-16 deal. Pero kung hindi, baka ma-delay pa ito sa mga susunod na taon, habang inuuna ang coastal at air defense systems. Isa pa sa mga dapat nating pag-isipan ay ang long-term impact nito sa defense posture ng Pilipinas. Ang F-16 ay hindi lang basta pang depensa, ito rin ay pwedeng gamitin para sa strategic deterrence. Ibig sabihin, kung alam ng ibang bansa na may kakayahan tayong lumaban pabalik, mas magdadalawang isip silang magpakita ng agresyon. Dagdag pa rito, ang pagkaroon ng F-16 ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa training at joint exercises kasama ang mga allies natin tulad ng United States, Japan, at Australia. Mas magiging modernized at combat-ready ang ating mga piloto, at mas magiging integrated tayo sa regional defense framework. Pero syempre, kailangan din nating timbangin ito sa kasalukuyang kakulangan sa budget, lalo na sa basic needs ng ibang branches ng AFP. Kaya malaking tanong pa rin kung dapat bang ituloy agad ito, o maghintay muna hanggang mas handa tayo financially. Sa huli, isa lang ang malinaw, ang pagdepensa ng Pilipinas ay hindi simpleng usapin ng pagbili ng jets, ito ay tungkol sa tamang estratehiya, timing, at syempre, pondo. Kayo, anong opinyon nyo dito? Dapat bang unahin ang pagbili ng F-16 ngayon, o mas practical ba na unahin ang coastal defense systems at surveillance radars muna? Comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng balita tungkol sa AFP modernization at West Philippine Sea developments.